Nakumpirma ang blue hole nga ang butas sa probinsya ng Romblon dahil sa kanyang lalim. So imagine niyo na lang ilang blue hole pa nag-aantay madiskubre. And of different sizes. I mean, ang daming blue hole sa ibang bansa na sobrang laki, sobrang lawak. Ito naman sa atin is a very small one but a blue hole still. So ano pa? Ano pa kaya? Sa patuloy naming pagbaba sa blue hole, kasama mga banyagang gustong makita ito, napansin namin ang isang kakaibang nilalang sa madilim na parte ng butas. We were able to see yung slipper lobster sa loob ng wall, which was first time for me na makita sa in real life. Sculptured slipper lobster ang tawag dito dahil sa gabi aktibo. Nagtatago ito sa madidilim na biyak o lagusan at dito nagpapahinga kung umaga. Maya-maya lang, nakita namin lumabas ang nagpapahingang map pufferfish mula sa isa pang biyak. Tulad ng lahat ng pufferfish, nakakamatay ang laso nito kung makakain. Sa labasang balot ng bahura, nakita namin mula sa malayo ang mga dogtooth tuna. Judging from my estimates doon sa distance nila from us, kasi doon kami nakasitwasyon, doon kami nasa exit eh. Tapos naka-steady lang kami doon para hindi mabulabog masyado yung tuna. I would say probably, the tuna would be about a meter. Ayon kay Sir Jerry, mukhang hindi raw permanenteng tirahan, kundi pahingahan lang ng mga isda ang loob ng blue hole. Nakakabigla na ang Romblon pala may itinatago ng mga magagandang tanawin sa ilalim ng dagat. Sa parte naman ng mga isda, kung sakali man sa pag-uusapan natin yung tungkol sa isda, nagiging shelter din po yan ng mga isda kasi wala ngang epekto masyado ang currents most of the time. Maganda siguro sana may masinsin na pag-aaral din kung ano talaga ang mga nabubuhay doon sa mga madidilim na parte. Kaya mapag-aralan ng mga scientifico natin kung ano yung mga samot-saring buhay na nasa loob niya. I found it amazing. It's quite a wide entrance, much wider than I expected. But as you're coming down, there's quite a lot of light, so you can still see a lot of the colours around. And when you look up, it's just like a beautiful blue sky above you. It's really amazing. What amazed me most is once you're inside the blue hole, looking up, and then you see this blue circle of light coming down. That's amazing. It also gives us chance to get to know bakit pumupunta itong mga foreigners dito sa bansa natin. And we found out nga na, they're really enchanted by the Philippines. Pero sa aming pagtatanong-tanong, ang mga taga-barangay Kawayan pala na mismong naninirahan sa tabi ng blue hole, pinagtatakahan kung ano ang pinupuntahan ng mga banyaga sa kanilang lugar. Mga kwenta-kwento lang ng mga nakikita daw taga rito sa amin, nakikita na may namamana na may kinukuha daw sila doon sa ilalim eh. Tapos, parang nakabalot daw. Sabi ko sa kanila, baka may tinatago sila dyan o may kinukuha sila na sabi nila yaman daw eh. Dahil dito, kasama ang aming team at si Peter, nagpasya kaming kausapin ang mga opisyal ng barangay. Buho, ibig sabihin butas. Maraming mga diver, maraming dadayo dito, mga taga-Europe, taga-Amerika, tsaka yung mga karatig bansa natin na magkaka-interest, makita rin yung kung ano yung meron kayo. Baka ang iniisip nyo, Yamashita Treasure. Kasi kung minusyon po namin yan na magkakaroon ng ordinansya dito, na yung mga diving po ay bago mag-in dyan ay dapat ay lumapit muna dito sa barangay, mag-call muna sila para ay yung ginagawa din po namin na
bilang barangay official ay protection din sa mga diving. So yan, ipapakita po ni Annalyn kung ano itsura dal para sa inyo na hindi pa nakakapasok dyan. Parang exciting kung ikaw papasok ka sa lugar na madilim, di ba? At pinakita rin namin sa kanila ang mga video na aming nakunan. Tunay ngang may kayamanan sa kanilang bakuran. Ito ay ang mismong kauna-unahang blue hole na natagpuan sa kanilang lugar. Mula pa sa aming mga kanununuan na kung baga ay kwento lang yung aming naririnig, ngayon po ay sa pamamagitan nyo po na ipinakita nyo sa amin kung ano yung hitsura ng blue hole. Ganito kayaman ang ating karagatan. At ang pagdiskubre sa mga ganitong estrukturang gaya ng blue hole ay patunay lang kung gaano kakaunti pa lang ang ating alam tungkol sa ating mayamang bakuran na karagatan. Katunayan, di pa rito nagtatapos ang kwento dahil may napansin kaming isa pang lagusan sa tabi ng blue hole. Abangan sa susunod na Miyerkules. Ako si Kiko Ruscha, born to be wild. Ayun, kita mo yung contractions niya. Oh my gosh.